Secretary Ted Herbosa, magandang umaga po. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendio. We're live po sa PTV and Radyo Pilipinas nationwide. Good morning, Secretary. Morning po. Doc, so did you make any declaration that there's an epidemic of leptospirosis? Meron tayong outbreak, matinding increase ng number of leptospirosis sa City of Manila and Quezon City. Pagkatapos yung ibang region, yung binaha din ng ating habagat at nung nakaraang bagyo, ay minomonitor natin sapagkat malapit sa tinatawag na epidemic level. Maraming kaso. Merong clustering na tinatawag. So, meron kasing technical, Congressman kung kailan mo sasabihin outbreak. Sa Manila at sa Quezon City may outbreak na tayo at nararamdaman na sa ating mga ospital dahil nag-uumpisa na magdagdag ng kama sa mga basketball court at gym ng ating mga My next question, Secretary, is this contagious? Kunwari, meron akong leptospirosis. Katabi ko yung misis ko, yung anak ko sa pagtulog. Mahahawa ba sila, Secretary? Hindi po, no? Ito ay isang infectious disease at kagaya ng dengue, ito ay tinatawag na vector-borne. Ibig sabihin, meron pang vector or hayop na kailangan magpasa sa iyo. Sa lepto, ang magpapasa ay ang daga. Okay. Hindi pwedeng magpasa ang isang taong may lepto sa isang tao, sa ibang tao. Kailangan mapasa ito galing sa ihi ng daga o yung yung nakikita natin, yung lumusong sa baha na maraming daga, yung may lumalangoy pa na daga dyan. Yan ngayon yung lumalabas na may lepto cases. Mga anywhere from 5 to 30 days ang paglabas ng kaso. Kaya talagang nakatempo, no? Baha tayo July, no? Late July 21 yata yun. At ngayon, naglabasan na yung mga severe cases. Doc, may mga namatay na. Ilan na po? Ilan na? As of the few days ago, mga 4 yung nadinig kong death. Iba't ibang hospital. Naku po. Kasi pag serious at hindi na hindi namin nare-reverse. Pero kung nadala ka agad sa ospital, nagagamot naman, antibiotic, or kumbaga, dialysis ka agad. Ano ang symptoms nito, Dr. Secretary Ted Herbosa? Ano ang symptoms na ikaw ay tinamaan ng leptospirosis? Well, ang unang-una yung sa history na lumusong sa baha. Pangalawa yung may sugat sa paa or may mga sugat sa balat na na-damage na, nabasa ng tubig baha. At after 1 to 2 weeks, nagkaroon ng simpleng lagnat. Very critical yung lagnat ito, yung nananakit yung mga kasukasuan at mapula yung mga mata at later on maninilaw at very serious, hindi talaga makabangon. So tawag namin prostrate talaga na. So, yung mga tinatamaan nito, akala siguro simpleng trangkaso lang dahil sakit sa kasukasuan. Yun din ang symptoms ng trangkaso, Doctor. Correct. Until very late na nagtinatawag na nilang nag-hepatorenal syndrome or nag-sepsis, yung nagpe-fail na yung liver, naninilaw, at yung kidney, yung di na lumalabas ang ihi. So ito yung reason kaya nadadialysis sila. At kaya naman, pag na-diagnose na sila sa ibang ospital, ang tendency o trend ng mga tao padala sa NKTI. Pero hindi lang NKTI ang dialysis, no? Marami pang ospital lang meron. So, medyo na imbudo lang lahat sa NKTI. Kaya we had about 40 plus doon. So, doon nakita na dumadami ang lepto na nga. Pwede bang mga ibang government, for example, Manila, pwede bang pumunta sa East Avenue? Pwede ba sila pumunta sa Heart Center? Sa Maynila naman, aside sa PGH, may Jose Reyes ba tayo? Pwede ba sila dyan sa mga government hospital? Capable ba itong mga hospitals po ninyo under sa DOH na mag-handle na ganitong klaseng sakit, Doctor? Yes, capable ang ating mga DOH hospitals, lalo na dito sa Metro Manila. Ating malalaki, East Avenue, Jose Reyes, Tondo Medical, pati PGH. At yung ibang lokal na ospital, ang City of Manila, may 6 na ospital yan. At malaki din ang dialysis unit niyan doon sa Gat Andres Bonifacio. At meron din sila doon sa ospital ng Manila. So, hindi lang NKTI ang buwan. So, may numero kaming pinla sa aming mga website para pwedeng tumawag para malaman kung saan ospital pupunta kung kailangan ma-refer sa mga kababayan. Secretary, may tanong ko lang, dapat bang mangambang ilan natin mga kababayan na nakakain po ng halimbawa isda, karneng baboy o anumang karne o kaya gulay na nalug na
nalublob po sa tubig baha nung kasagsagan po ng habagat. Basta niluto, wala ng risk ng leptospirosis. Okay. Pag ang pagkain ng sa baha, iniluto, namamatay din yung leptospira bacteria. Oh, So okay. yun lang, pa or matagal na kababot sa baha. Alright. Actually, maganda nga siguro, mag-warning na tayo na tuwing may baha. Yung mga local chief executive, barangay tanod, wala na yung mga swimming at saka mga Naku, marami yung ganun, salbabida sa baha. nagsuswimming. Oo. Anyway, panghuli na lamang, Secretary Ted, may problem tayo sa ASF, yung African Swine Fever. Tapos may problema tayong sa oil spill dyan sa Cavite, yung mga nagtitinda po ng mga shellfish dyan, isda. Ano ho ang announcement ho ninyo? May effect ba pag ikay nakakain ng baboy na may sakit na ASF or mga isda na naihango sa may may oil spill area like Cavite and Bataan, Secretary Herbosa? So umpisa natin doon sa ASF, no? Opo. Wala nang cases pero pinagbabawal din ang pagbenta ng karne ng baboy Opo. na nagmula sa ASF. Bawal po yun. Oho. May risk talaga na magkalat yung sakit na yon. So meron naman tayong nabiling bakuna. Alam ko nag-release ng almost 200 million si Secretary Kiko ng DA para makabili na tayo ng bakuna na naaprubahan na ng ating FDA Opo. for limited use sa mga babuyan, ano? So para ma-prevent yung pagdami ng African swine fever. Doon naman sa oil spill, nag-produce sila ng tinatawag na mga yung boom na gawa sa mga bamboo and to prevent yung oil kumalat sa mga palaisdaan ng Bulacan, Cavite. Pero monitor namin ang Department of Health talaga ng mga monitoring sites para malaman kung merong mataas na level ng oil yung ating mga pagkain dyan na galing sa dagat. Opo. May iba po ako, Sec, na kausap ko rin namin kamakailan lang ang PHAPI. Yung mga health workers daw hanggang ngayon hindi pa rin natatanggap yung health emergency allowance na na-release na. Kumusta na po yun, Sec? Pero yes Kong, na-release na sa atin yung tinatawag na sub-allotment order. Meron na tayong distribution sa lahat ng region. So maghintay lang sila. Ang pangako sa akin ng USEC for Finance ko sa DOH, madi-distribute ito by the latest October. October. September, October ang distribution. Okay, sige po. Maraming salamat, Secretary Ted Herbosa ng Health Department. Okay. Maraming salamat. Punta tayo ng San Lazaro Hospital kong Dr. David Suplico ng San Lazaro Hospital. Dr. Suplico, magandang umaga. Magandang umaga po, Congressman Erwin at Mr. Aljo. Good morning Magandang po. umaga rin po sa lahat ng mga tagapagkinig sa programang ito. Opo. Kumusta na po yung mga pasyente natin na tinamaan ng leptospirosis? May mga napauwi na po ba? Meron po ba in very critical condition right now? Can you tell us please, Dr. Suplico? Yes po. Actually, meron po kami ngayong 94 patients na naka-admit, both pediatric and adult po. At meron na rin po kaming na mga success story at napauwi. May mga at least more or less mga 10 na po sila. Yung iba po, kumusta sila? Na severe ba ito? Delikado? Medyo po. Kasi ang leptospirosis po, pag tinamaan po kayo sa atay, nagjo-jaundice po ang tao. Pag tinamaan po sa kidney, tumataas po yung creatinine niya na baka po pupunta sa dialysis. Meron din po kami pasyente na tinamaan po sa baga, sa lungs, at hirap huminga, naka-ventilator. At sa puso po, bumibilis yung pintig ng puso. Naku. Talagang deadly ho talaga pala ito. Anyway, Dr. Suplico, nanawagan din po kayo at ang DOH na kung pwede pumunta na sila sa ibang hospital dahil puno na po kayo dyan. Ang problema po yata medyo kakulangan ng mga doktor para yung ratio po ng doctor to patient. Is this correct, Dr. Suplico? Actually po, correct po yan. Pero ang DOH po, naglabas na po ng utos, si Secretary Herbosa, na lahat po na tertiary hospital ng Metro Manila
maghanda po tumanggap ng mga leptospirosis cases po. Okay. Actually po, ngayon po narinig yung panawagan namin ng Red Cross po at nagbibigay po sila sa amin ng mga karagdagang nurses po para tumulong po sa leptosurge ngayon. Okay. Alright. How about yung mga gamot po? Wala problema? Bakuna, Ang wala mga pa gamot yatang po, bakuna. nagpuko po ang San Lazaro Hospital at pilit namin pong kumuha lahat ng gamot para sa pangangailangan po ng leptospirosis po. Okay, sige po. Maraming salamat, Dr. David Suplico, Chief Medical Professional Staff, San Lazaro Hospital.